Amy Marcos says her latest political advertisement was the brainchild of Vice President Sara Duterte, the 32nd campaign ad. Ang dami na talagang babae ngayon sa politika nga, no? Iba na talaga ang mga kababaihan ngayon. Alam mo, Iha, sa aming kapanahunan noon, ang daming mga babaeng pinahirapan at walang karapatan sa mga bagay-bagay. Dito na ako. Wala kang karapatan makipagtalik sa akin kasi kasado tayo. Ha? Akin ang katawan mo. At asawa kita. Kayo pa, mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, na di marunong nalunod. Nay? Kaakihal bakit iniluluha. Mga babae, kayo ay sadyang mahina. Balis ka dito! Nay! Nay! Kayo ba ay lalaki ang pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena na hanap buhay ang pagpuputa? Mga babae, kayo ba'y sadyang pangkama? Hindi sa pagkasan, lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan? Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit ba mayroong mga Gabriela, mga Teresa at Tandang Sora na di umasa sa luhat awa? Sila'y nagsipag hawak ng sandata, nakikilaban, ang mitin ay lumaya. Bakit ba mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena na di natakot makibaka at ngayoy marami ang kasama? Mga babae, ang mitin ay lumaya. Nandito tayo ngayon upang pag-usapan ang ating mga karapatan. Hindi tayo papayag na wala tayong boses. Ang ating mga karapatan, ang ating opinyon, ang ating mga pangangailangan ay kasing halaga ng mga lalaki sa ating bansa. Matagal na tayo naghihintay. Panahon na upang pakinggan ang tinig ng mga kababaihan. Kailangan nating magkaisa. Bumuo tayo ng kilusan ng hindi nila pwedeng baliwalain. Panahon na para tayo lumaban!
Miss Kalaw, ano na namang ibang ginagawa na naman ninyo? Hanggat hindi nyo kami binibigyan ng karapatang bumoto, hindi kami titigil. Saan nga ito? Hindi ba't ang mga babae ay dapat nasa tahanan lamang? Ang politika ay para sa lalaki. Ba't kayo narito? Tama. Alam niyo, itong dokumentong ito, may itong kwenta. Ano ba ito? Makakasira lamang ito sa pamamahay, sa pamilya. Hindi! Hindi ito patas! Wala kayong karapatan para husgahan ang mga nararapat sa aming mga babae. Mahimik ka, Miss Kalaw. Men has no rights to tell a woman to shut up. Hindi lang kayo ang tao sa bayan na ito. Lumayas kayo! Wala kayong makukuha dito! Ayusin niyo ang paghuhusga! We have the rights to voice out! Yung mga lalaki, mga inutin, lalaban kami! Ilalaban namin ang aming mga karapatan! Leche! Lumayas na kayo! Isusumpa namin! Makakamit namin ang aming karapatan na inyong pinagkait sa amin! Halina kayo! Makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Huwag May nabalitaan ako na maraming taong bayan ang nagkilos protesta sa bayan natin. At may isang balita kong importante na sagap ngayon na si Miss Kalaw, Miss Albero at Miss Calderon ay may inisumiting papel sa iyo. Nais kitong matanggap sa aking palasyo. Ngayong araw, paalam. O, sulat para kay Pura Villanueva Kalaw. Mga kasama, magandang balita. May sulat galing sa Malacanang. Inaprubahan na ang ating kahilingan. Ngunit, kailangan natin ng hindi bababa sa 300,000 babae para sa mga ayon sa ating gusto, para bigyan tayo ng karapatan sa susunod na eleksyon. Mahirap, ngunit hindi posible. Marami tayong mga kababaihan na handang lumaban para sa ating karapatan. At dumating ang araw ng botohan. 500,000 kababaihan ang nasa edad na 21 pataas ang bumoto. Matapos ang mahabang proseso ng botohan, lumabas na ang resulta at ito'y nakamamangha. Base sa bilang, 447 at 725 kababaihan ang bumoto ng oo sa karapatang bumoto. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kababaihan ay may karapatan ng bumoto at ihalal sa eleksyon. Sa wakas, nagtagumpay na tayo. Narinig na ang ating mga boses. Hindi pa ito ang dulo. Simula pa lamang ito. Ang boses ng mga kababaihan ay naririnig na. Sa isang makasaysayang sandali, pinirmahan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Section 10 of Commonwealth Act No. 34 na nagbibigay sa mga kababaihan ng Pilipinas ng karapatang bumoto at makilahok sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Ito ay isang malaking tagumpay para sa mga kababaihan na matagal nang nangangarap ng pagkakapantay-pantay at katarungan. Sa
Sa paglagda ng batas na ito, nagbukas ang pintuan para sa mga kababaihan na maging bahagi ng proseso ng pagdesisyon at paghubog ng lipunan.